Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay mga kabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat mga kababayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ito po, pakinggan po natin mga tambay. Naglabas po ng pahayag po ang ating Vice President Sara Duterte at pakinggan po natin mga tambay ang kanya pong talumpati mga tambay. Ito po, umpisa na po natin ang ating Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Yan po mga tambay, ang mga lulong na lulong at gutom na gutom sa pera ng taong bayan. Mga lulong na lulong sa kapangyarihan. Totoo po lahat mga tambay, ang pahayag po ng ating Vice President. Nangyari po talaga sa kanya yan. Talaga pong lahat po ay sa kanya po ibinintang. Samantalang sila po ngayon, nakita naman po natin, sila ang totoo na problema at salot at mga demonyo sa ating lipunan, lalo-lalo po sa gobyerno. Hindi po ba? Sila po ang mga tunay na mga magdanakaw. Hindi po ba? Yan po. Dahil nga po, nakita nyo po, dahil naging secretary po ng DepEd ang ating Vice President. Diba? Masyado po nilang ginawang gatasan yan. Ginawa nilang pork barrel ang pondo ng budget ng DepEd. Ano pa? Nakita nyo po? Classroom. Sinasabi na, ayan, meron pong patama dyan ng Vice President eh. Hindi ba itong matatapos na taon? Ilan lang po napagawa nilang classroom? 22. 22 classroom lang sa buong bansa. Hindi po ba? Samantalang napakalaki po na nilalagay nilang pondo dyan. Hindi po ba? 22. Kaya nga po binitawan ng Vice President yan. Hindi po ba? Dahil ginagawa nilang pork barrel yan. At grabe po. Kaya nga po sinasabi po ng Vice President, di ba nakaraan? Kala mong sumusugpo at akala mong galit na galit sa korupsyon ng Pangulo, si BBM. Pero siya mismo ang pinagmumulan umano ng korupsyon dahil siya ang pumipirma ng budget. Siya ang may accountability. Hindi po ba? Hindi po yan. Hindi po marirelease ang mga pera niyan nang hindi pipirmahan ng Pangulo yan. Hindi ba? At yan po ay manggagaling ang approval sa Pangulo. Hindi ba? Kaya nga po mga tambay, lahat po na nangyayaring ito,
lahat po ay may accountability. Ang accountability po nito ay kay BBM. Kaya nga po dismayado ang Vice President. Sobra siyang dismayado at nandidiri. Nandidiri po siya dito sa Binagoongang Pilipinas, dito sa gobyernong Binagoongang Pilipinas. Dahil po sa ginawa po ng administrasyon na ito, na parusa at pahirap at sobrang pagnanakaw ang ginawa ng mga hayop na ito umano. Hindi po ba? Kaya nga po mga kabayan, kaya nga lang po nagkakaganito lang ating bansa sa dami po ng ginawa po nila na korupsyon, pamumulitika, at napakarami pang mga paglabag sa batas umano, lalo-lalo po sa napakahusay nilang gumamit ng bend the law, break the law. Hindi kaya? Kaya nga lang po nag-uubra po at talagang patuloy pa rin po silang nakaupo sa posisyon na pansamantala lamang naman sa kanila dahil po pinag-uubra po kasi ng mga general, ng mga kapulisan, ng mga general, mga AFP, mga generals, pinag-uubra po kasi nila. Yata umano. Hindi po ba? Kaya po nananatili. Kaya nga po systematic po ang korupsyon sa ating bansa. Magmula po sa taas hanggang baba at kasama rin yata umano, pati po yata ang mga general, hindi naman lahat, ang mga generals, hindi naman lahat. Yung sinasabi lang po ni dating Secretary Esperon, yung mga nasisilaw sa kayamanan at pera. Hindi kaya? At ganyan din naman sinasabi ng Vice President. Hindi ba? Dahil nga po, grabe na po ang ginawa nilang korupsyon. Dahil nga, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po kasi nila magagawa yan. Hindi nila kayang gawin kay dating Pangulong Duterte na ganyan. Magmula ng kanyang panunungkulan at hanggang matapos si dating Pangulong Duterte, ganyan po ba ang issue ng bansa? Ganyan po ba ang pagpapatakbo ng bansa? Puro ang issue ay korupsyon at pamumulitika? At binagsak ba ni dating Pangulong Duterte ang ating ekonomiya? Binagsak niya ba? Sige nga. At napakarami bang issue, pati pera sa PhilHealth ay pinakailaman? Pati ginto sa Central Bank na hindi maipaliwanag? Sige nga. At napakarami pang iba? Sige nga. At hindi rin po gumawa ng Maharlika Investment Fund ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya dito pa mga tambay, kaya lang po, napakarami po kasing alam ng ating Vice President. Real talk. Napakarami niya pong alam ng mga anomalya at korupsyon ng Binagoongang Pilipinas. Kaya nga lang po, wala pong umaaksyon. Hindi po pinapansin ng ombudsman. Walang kakampi ang Vice President. Dito po sa administrasyon na ito, mga kabayan, wala pong kumakampi at talagang pinupus na buhayin ang issue ng korupsyon sa DepEd. Di ba? Wala eh. Wala pong maaasahan sa NBI. Walang maaasahan sa DOJ. Lalo-lalo po sa ombudsman. Ano aasahan mo? Mismo sila nag-i-impeach sa'yo. Hindi po ba? At pati mga NBI, kinakasuhan ka pa. Kaya nga po, yung grabe pong ginawa nilang panggigipit dahil hindi po nila naging kaisa. Dahil nga po iniwanan sila ni Vice President kasi hindi po kayang lunukin ni Vice President Sara Duterte ang ginagawa po nilang napakatakaw, sobrang takaw sa pera ng bayan. Hindi po kayang gawin ng Vice President yan. Mga kabayan, kaya iniwanan sila. Kaya nung iniwanan siya, lahat po ng klase na problema ay binigay nila sa pamilya Duterte. Ganon din po sa dating Pangulo na nagbunyag din po ng mga korupsyon nila. Pilit na pong kinidnap umano at pinatapon sa dahig. Hindi po ba? At pilit din pinababagsak ang Vice President hanggang ngayon. Kaya nga lang po na-stop ang pagpapabagsak dahil sila na po ang nasa hot seat ngayon. Sila na po ngayon ang tinutugis ng taong bayan para singilin at pagbayarin sa systematic na pagnanakaw po na ginagawa nila. Hindi po ba? Maraming salamat po Vice President at kaisa po. Alam naman po ng taong bayan na kayo po'y kaisa at galit na galit po kayo sa korupsyon.
lalong-lalo sa mga magnanakaw na mga politiko. Sana po loobin, Vice President, sa lalong mabilis po sana para makakuha po ng tamang katarungan at mapanagot po ang talagang salarin sa systematic na pagnanakaw sa ating bansa, magmula ulo hanggang baba. Kung kayo lang po ang makakagawa nun, pagka kayo po ang presidente ng bansa. Sa ngayon po kasi, pagka sila po ang presidente at siya ang presidente, mga kabayan, malabo po yan sa sabaw ng pusit na mahuli at masilo at mapanagot at makulong ang ulo. Dahil mismo ang ulo ay pinangalanan sila ni Saldico. Ingat-ingat po kayo, Vice President. Maraming salamat po sa pakikiisa po na panawagan po dahil lalo-lalo po sa korupsyon. Kahit po hindi po kayo nakikiisa sa sinasabing face-to-face o talagang pumupunta po sa rally, pero nahando naman po ang inyong presensya. Napaka-importante po ang inyong presensya at suporta sa taong bayan. Mabuhay po kayo at lagi po sana kayong ingatan, Vice President, lalong-lalo po sa inyo pong mga paglabas-labas dahil alam naman po namin ang mata ng inyong kalaban sa politika ay talaga pong yan po ay matatalas. Kung kaya nga kayong palikpit ng mga mata nila at mga plano nila sa kanilang utak, ay matagal na po kayong na-impeach, Vice President. Ganyan po katindi ang kalaban nyo po ngayon. Nagsama-sama na po kasi ang napakarami at mga walangya at mga demonyo sa ating bansa ay nagsama-sama na umano. Hindi po ba? Kumpleto na po sila ngayon eh. Isang Vice President, babae, mga bayan, ay pilit nilang pinababagsak. Pero nagkakabaliktad po kasi, natutwist. Yung pinababagsak nila, isa lang, si Vice President. Pero ngayon, gaano po karami ngayon ang involved? Trilyon ang pinag-uusapan na korupsyon nila. Trilyon, mga kababayan. Pero, pilit po nila yan itinatama. Walang korupsyon sa kanila. Lalo-lalo po pag nagsalita ay nasa Malacanang. Yung garbage in, garbage out. Hindi po ba? Ingat po, Vice President. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Paalam po muna mga tambay. Paalam po muna at ingat-ingat po tayo at update po tayo mga kabayan. Bye-bye po muna. Paalam.